Ulat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umaabot sa 3.01 milyong pisong halaga ng hinihinalang mineral ores at sasakyan ang nasabat habang isang sospek ang arestado sa anti-illegal mining operation sa Barangay Poblasyon noong April 6, 2026. Sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng 2nd Provincial Mobile Force Company, Lugait Municipal Police Station at RMFB 10, nahuli ang suspect na isang driver matapos pahintuin ang kanyang Isuzu Elf truck na may kargang 171 na sako ng mineral ores na walang kaukulang permit sa pagbiyahe ng mga materyales kaya agad siyang inaresto. Dinala sa kustodiya ng pulisya ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995. Patuloy ang operasyon laban sa illegal na pagmimina. Arestado ang isang delivery crew matapos mahulihan ng kahong-kahong smuggled na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa Barangay Maa, Davao City kahapon ng madaling araw, April 6. Kinilala ang suspect na si alias Dems, 33 anyos at residente ng Zamboanga City. Nasamsam sa kanya ang 50 karton ng undocumented na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Pinaniniwalaang ipinuslit sa bansa ang mga sigarilyo ng walang tamang dokumento at health warnings. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Graphic Health Warnings Law at Customs Modernization and Tariff Act. Isang malakas na lindol ang muling nagpayanig sa Northern Cebu nitong Lunes ng hapon, April 6. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, unang naitala ang magnitude 5.4, ngunit ibinaba sa magnitude 5.1 ang lindol malapit sa Bogo City bandang 3:22 p.m. at may lalim na 11 km. Sa mga larawan at video na ibinahagi sa social media, makikita ang lakas ng pagyanig sa Bogo na pinakanaramdaman ang lindol. Naitala ang Intensity 5 sa Bogo at Medellin, Cebu, Intensity 4 sa Sogod, Cebu, gayon din sa Villaban, Leyte. Intensity 3 naman ang naramdaman sa Bantayan, Liloan, Toledo, Tudela, Cebu City at Mandaue City. Batay sa instrumental intensities, naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Bohol, Eastern Visayas, Negros Island Region at Western Visayas. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa seismic activity o patuloy na paggalaw ng lupa sa rehiyon. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.